Lord, mga kapatid, mga pamangkin, praise the Lord. At maging sa lahat po ng mga manggagawa na naatasan sa lugar na ito, praise the Lord, pagpalain po kayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat po ng mga manggagawa, mga ngaral, praise the Lord, mga prayer warriors, mula sa iba't ibang mga outreaches and outstations, mga awit na patuloy na nakiisa. Amen, sa ika-4 na araw ng banal na krusada ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, and we welcome all our dear visitors. Ganda kayo nga gagayam kan kakabsat mi, ang aming barbarong inmay nga nakitipon iti kaupat nga aldaw iti krusada ni Apo Jesus. Amen. Hindi po ito krusada ng tao. Wala po tayong ibang itinataas dito kundi ang dakila at marangal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dahil sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay naririto. Amen. Dahil sa muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon na itatag ang Kristyanismo. Dahil sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon ng saysay ang bawat ginagawa at isinasagawa natin bilang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bago natin pag-aralan ang muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ang kapangyarihan na meron ito para sa ating mga tunay na mananampalataya, amen, atin munang tignan ang naging kalagayan ng mga apostoles o mga disipulo nung sinimulang isinilaysay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang darating o mga bagay na mangyayari o magaganap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano yung kaganapang ito, mga minamahal? At ano yung naging kalagayan nila? Ano yung kanilang naramdaman, mga minamahal, nung inumpisahan ng ating pinakamamahal na Panginoon na isalaysay sa kanila ang mga bagay na mangyayari at magaganap? Basahin po muna natin, mga minamahal, sa aklat ng Marcos 9:30 hanggang 32, Mark chapter 9, verse 30 up to 32. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo kay San Marcos kabanata 9 talatay 30 hanggang 32. At nagsialis sila roon at nagdaan sa Galilea, at ayos ang sinumang tao ay makaalam niyon, sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad, at sa kanila sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao, at siya'y papatayin nila, at pagkapatay sa kanya ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito, at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, talon po tayo sa 31, for He taught His disciples and said unto them, the Son of Man is delivered unto the hands of men, and they shall kill him, and after that he is killed, and he shall rise the 3rd day. At tignan po natin ang mainam, mga minamahal. Sa susunod na talata, sinabi po dito, but they understood not that saying, and were afraid to ask him. This is a very important text because there are times, mga minamahal, na dumarating sa atin bilang mga Kristiyano, mga minamahal, na minsan naiisip natin, nasa atin ba ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen. Dumarating ba sa pagkakataon ng mga minamahal na kapag ating pinag-aaralan o binabasa ang mga ilang mga talata o salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay tila baga parang hindi natin nauunawaan. At dahil dito, mga minamahal, ay natatanong natin sa ating mga sarili, mahal na Panginoon, nasa akin ba ang iyong espiritu? Nananahan ba sa akin ang espiritu? Bakit tila ba parang hindi ko nauunawaan o naiintindihan ang iyong salita o kapahayagan ng iyong dakilang salita, mga minamahal? Ang kasagutan, mga minamahal, ay atin din nabasa, mga minamahal. Dito sa talatang ito, makikita natin kung paano kumikilos ang banal na espiritu sa mga disipulo na magbibigay ng kasagutan din sa katanungan natin. Kung may mga bagay ba na hindi natin naiintindihan, ay wala na sa atin ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po, mga minamahal. Kagaya, mga minamahal, ng pagkakataon na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay tinuturuan, gaya ng sinabi dito, mga minamahal, sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad. Amen? Nasa panahon, mga minamahal, na sila ay tinuturuan pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung tinanggap nila ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, pumasok ng espiritu ng ating dakilang Diyos sa kanilang mga puso, mga minamahal, nananahan na sa kanilang espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Subalit hindi ibig sabihin nun, mga minamahal, na naiunawaan na nila, mga minamahal, ang bawat talata, ang bawat salita na inihahayag ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kumikilos ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa kanyang dakilang kalooban. Amen? Mismong ang mga alagad, mga piniling lingkod,
at mga disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi nalulubos na maunawaan ng mga sinasalita at sinasalaysay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero sila ay mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya mga galak tayo, mga minamahal, kaya kahit na kung minsan may mga bagay na hindi natin nauunawaan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit kung tayo ay mananatili, mga minamahal, may willingness tayo na turuan tayo ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Kagaya, mga minamahal, ng pagtuturo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga disipulo, tayo din naman, mga minamahal, ay unti-unting tuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Maraming pagkakataon sa banal na kasulatan na hindi na nila maunawaan ang mga pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Jesus teach in the form of parables. And the disciples would always ask, Lord, mahal na Panginoon, anong kahulugan ng mga ito? Amen. Ang mahal na Panginoon Kristo, maraming pagkakataon, mga minamahal, maraming pagkakataon na siya'y nananalangin. Mag-isa, mga minamahal, in an isolation, sa bundok, mga minamahal, maging kapiling ang mga disipulo. Subalit, ang mga disipulo ay nagtatanong pa rin, mahal na Panginoon, paano manalangin? Amen? Ang mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, mga disipulo ay kagaya ng kanilang nakikita sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila ay nagpapatong din ng kanilang mga kamay, mga minamahal. Amen? Subalit nung nakita nila ang ating pinakamamahal na Panginoon na nagpatong ng kamay, amen, at maraming pinapagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatong ng kanyang mga kamay. Muling nagtanong ang mga disipulo, mga minamahal, mahal na Panginoon, paano nangyari at naganap ang mga ito? Paano nakapagpalayas kayo ng mga demonyo? Amen? Ibig sabihin, makikita natin dito na kahit kapiling nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, kahit na nasa kanila ang mahal na Panginoon Kristo, marami pa rin silang mga katanungan. At patuloy silang tinuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nandyan sa banal na kasulatan, mga minamahal, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon kung paano siya nagpalayas sa pamamagitan ng pag-aayuno. Sa ibang kontekst, sa ibang talata, mga minamahal, sa pamamagitan ng panalangin. Sa ibang talata ng salita ng mahal na Panginoon, sinagot sila ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Sila ay patuloy na tinuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sa talatang 32, mga minamahal, they did not understand what the Lord is saying and were afraid to ask Him. Nung isinasalaysay na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang bagay na mangyayari sa Kanya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Kanyang pagkamatay, mga minamahal, bakit hindi nila maunawaan? Ano yung bagay na hindi nila maunawaan? Ano sa tingin natin, mga minamahal, yung mga bagay, ano yung bagay na hindi nila maunawaan? Unang-una, mga minamahal, kailangan nating intindihin na iba ang konsepto ng mga Hudyo o the first century Jews sa darating na Mesiyas. Everybody say amen. Amen. Iba ang kanilang pagkaunawa sa layunin ng pagpaparito ng ating dakilang Diyos o ang Mesiyas na tinatawag. Amen? Ang Mesiyas na ito walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sa panahon na yon, mga minamahal, marami pa rin mga Hudyo ang hindi naniniwala ng ating dakilang Diyos o ang mahal na Panginoon Kristo ang siyang Mesiyas. Amen. So, kailangan nating intindihin, mga minamahal, ano nga ba yung pagkakaunawa nila sa pagdating ng Mesiyas? Amen. Basahin po natin, mga minamahal, Mateo 16:21 hanggang 23. Mateo, kabanatang 16, ang talata ay 21 hanggang 23. Mula ng panahong iyaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga bata, ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba. At siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo, kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Datapwat limungan siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy na tinuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy na isinasalaysay, unti-unti, mga minamahal, na isinasalaysay ng ating dakilang Diyos, ano ang mangyayari sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito sa wikang English, from the time forth began Jesus to show unto His disciples how that He must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Tandaan po natin, mga minamahal, laging sinasabi ng ating pinakamamahal na Jesus, on the third day, He will be raised again.
Then Peter took him. Pagkatapos ng winika ng mahal na Panginoong Kristo, hinila ni Apostol Pedro, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dinala siya sa likuran, mga minamahal. Ang layunin ni Apostol Pedro, mga minamahal, because of concern. Amen? Amen. At babalikan natin, mga minamahal, iba ang konsepto ng mga Hudyo. Si Pedro ay Hudyo. Iba ang kanilang konsepto sa pagdating ng Mesiyas. Alam nila na ang ating Panginoong Kristo ang siyang Mesiyas. Pero iba ang kanilang konsepto. At dahil yan, mga minamahal, sa konsepto ng kanilang kaisipan, mga minamahal, ang kanilang pag-unawa sa layunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Anong sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong ni Apostol Apostol Pedro, mga minamahal? Be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Sa Tagalog, mga minamahal, anong sabi ni Pedro? Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailan may hindi mangyayari ito sa iyo? Balikan natin ang konsepto ng mga Hudyo, dahil para sa kanila, darating ang Mesiyas upang sila, mga minamahal, ay kalagan o sila ay palayain mula sa pamalaan ng Romano. Amen. Yan ang kanilang konsepto. Darating ang Mesiyas, mga minamahal, at sila, mga minamahal, ay kukunin at palalayain mula sa pamalaan ng Romano. They will be free from the government of the Roman Empire. They will be freed from the oppressions of the Roman Empire. Dahil for how many years, mga minamahal, they were oppressed. Sila ay pinahirapan bilang mga mananampalataya at naniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na naniniwala sa nag-iisang Diyos, mga minamahal. They were oppressed. And yun yung kanilang konsepto, mga minamahal. Kaya nung sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen, na siya ay papatay na pagkatapos ng 3 araw, mga minamahal, siya ay muling mabubuhay. Hindi ito tanggap ng mga Hudyo. Hindi rin ito tanggap ng mga apostoles dahil sila ay mga Hudyo. Amen. Anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mukha atang man naging radikal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pagsagot kay Pedro. Nalalaman naman natin na it is out of concern na sinabi ng Apostol Pedro yun, mga minamahal. Maaling sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, oh, salamat Pedro. Pero kailangan maganap ito. Pero ano ang pamamaraan ng ating dakilang Diyos? Ano ang pagsagot ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan! Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Anong tawag ng mga ating pinakamamahal na Panginoon Kristo kay Pedro? Satan! So ang tanong dito, mga minamahal, is Peter the devil himself? Is Peter the devil himself? Of course not, mga minamahal. Anong tinatawag ng mahal na Panginoon Kristo na Satan? It is the mindset of Peter. It is the mindset ni Peter, mga minamahal, yung kaisipan ni Pedro, yung puso ni Pedro, mga minamahal, ni Apostol Pedro, ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na anti-Christ, anti-will of God, anti-God. Amen? Yung kaisipan, yung puso. Alalahanin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, He is the discerner of the heart. Amen? Amen. Nababasa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dahil siya ang nag-iisang Diyos. Siya ang Diyos, mga minamahal, na nagkatawang tao. He is a discerner of the heart. Nakita niya, nabasa niya ang puso't kaisipan ni Pedro. Kaya ang ginawa niya, mga minamahal, nirebuke niya si Pedro at tinawag na Satanas. Amen. It is the ideology of the first century Jews that the Messiah will come to save the nation of Israel from the oppression. Pero hindi yun, mga minamahal, ang mangyayari. Dahil kung ganoon ang mangyayari, mga minamahal, anong pangako ng ating dakilang Diyos? Ang dakilang Diyos ay magtatatag ng isang pamahalaan. Anong pamahalaan? Anong klase ng pamahalaan, mga minamahal? Hindi ito pisikal na pamahalaan, mga minamahal. Hindi ito pisikal na gobyerno, mga minamahal. Ang itatatag ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kaya siya nag-manifest, mga minamahal, ay isang espiritual na gobyerno, isang espiritual na pamahalaan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang hindi naiunawaan ng mga first century Jews. Amen. Amen. Kaya para sa kanila, lahat ng mga sinasalaysay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, patungkol sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, amen, nasasaktan sila. Hindi nila tanggap. Hindi nila maunawaan, mga minamahal. Amen? Subalit, ano ang kalooban ng Diyos? Siya ay pamarito, hindi upang magtayo ng panibagong kaharian, katulad ng sinabi natin, mga minamahal. Hindi kahariang pisikal, kundi magtayo ng kahariang spiritual. Spiritual government. At magaganap lamang ito kung siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Dahil sa pamamagitan, mga minamahal, ng kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na maluluping ng Diyos ang kapangyarihan ng kaaway na si Satanas. Everybody shall praise the Lord. Sa pamamagitan lamang ng kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon,
sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang banal na dugo, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay mapapatawad at malilinisan sa ating mga kasalanan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa kabila ng patuloy na pagtuturo ng ating pinakamamahal na Panginoon, basahin po natin sa Mateo 17:22 hanggang 23. Isunod po natin, mga minamahal, Mateo 20:17 hanggang 19. Mateo Kabanatang 17, talatay 22 at 23. At samantalang sila ay nangakahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao, at siya'y papatayin nila. At sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon, at sila'y lubang nangamanglaw. Amen. Mateo 20:17, 19. So mapapansin po natin dito, mga inuulit ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanyang salaysay. Bakit? Dahil nakikita ng malapay na hindi pa nila naunawaan, lubos na maunawaan, ano ang layunin ng ating pinakamamahal na Kristo. Tuloy po natin ang basa. Mateo 20:17 hanggang 19. Iti Mateos, Kapitulo 17, praise the Lord. 20:17 hanggang na 19. Idi sumangat ni Isos eja Jerusalem, inya dayuna basit dagiti sa kapulo ket dawa, ken iti dalan kinuna kadakwada. Kita nyo, sumangat tayo iti Jerusalem ket maayawat to ti anak ti tao kadagiti panguluan a papadi ken kadagiti iskriba. Ngan danto isuna iti ipapatay. 19. Sada iawat kadagiti hintil tapno. Laisan da saplitan da ket ilansada isuna iti cross. Ngem mapagungar to iti maikatlo ngaldaw. Lapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Muling balikan po natin sa 17, mga minamahal, muling sinayansay ng ating pinakamamahal na Jesus, anong mangyayari. At anong pakiramdam na naman ng mga apostoles, ng mga disipulo, mga minamahal, anong sabi dito sa 23? And they shall kill him, and the third day he shall be raised again, and they were exceeding sorry. Paulit-ulit, mga minamahal. Bagamat patuloy na sinasalaysay, pinapaliwanag ng ating dakilang Diyos ang kanyang layunin, patuloy pa rin nalulungkot ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Bakit ang mga minamahal? Muli, sa pag-aakala, they're hoping. Amen? Lubos ang kanilang pagkalungkot. Bakit? Unang-una, akala nila ang ating pinakamamahal na Panginoon ay mapapalaya sila. Amen? Pero hindi yun ang layunin ng ating pinakamamahal na Kristo. At dito sa 20, mga minamahal, inulit-ulit ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung mapapansin natin, mga minamahal, bakit third day? Bakit pagkatapos na 3 araw, siya ay muling mabubuhay? Bakit hindi sa unang araw pa lang, mga minamahal? Hindi ba ikalawang araw? Bakit hindi ika-4 na araw? After 1 week, mga minamahal. Bakit laging third day, mga minamahal? Ang isang teorya, ayon sa pag-aaral, mga minamahal ng mga theologians, mga minamahal, according to some theological studies, sa paniniwala ng mga Hudyo, ang pagkamatay ng isang tao, pagkatapos mamatay ang isang tao, maglalakbay muna ang kanyang kaluluwa. Amen? At pagkatapos nito, mga minamahal, babalik ang kanyang kaluluwa after 2 or 3 days. Amen? Pero hindi yun ang dahilan, mga minamahal. Ano ang dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil planado ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang kanyang kamatayan. Dahil ito ay plano, mga minamahal, mula sa lumang tipan. Amen. It is already prophesied. Basahin po natin sa Hosea chapter 6, verse 1 up to 2. Ito ang tunay na dahilan, mga minamahal, kung bakit kailangan sa ikatlong araw muling mabubuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kalat ni Hoseas, kabanatay 6, talatay 1 hanggang 2. Magsiparito kayo at tayo manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagaling niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa ikatlong araw ay ibabangon niya tayo at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basahin po natin, mga minamahal, sa wikang Ingles. Come and let us return unto the Lord, for He hath torn and He will heal us. He hath smitten and He will bind us up. Amen? Sino ang nagsasalita dito, mga minamahal? Ang mga Israelita. After 2 days will He revive us, and in the 3rd day He will raise us up, and we shall live in His sight. Amen?
Tinatawag ito, mga minamahal, itong talatang ito, Hosea 6, 1 up to 2, mga minamahal, tinatawag itong the restoration of Israel after 3 days. Amen? At dahil planado lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mangyayari. Amen? Dahil parte ito ng dakilang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ay kailangan magtugma. Lahat, mga minamahal, ng propesiya ay kailangan maganap, mga minamahal. Amen? Amen? At sinabi sa lumang tipan, mga minamahal, sa aklat na ito, mga minamahal, Israel, the entire Israel will be restored on the 3rd day. Amen. Everybody shall praise the Lord. Moving forward sa New Testament, mga minamahal, sino ang panibagong Israel? Sa lumang tipan, mga minamahal, ang Israel ay tinatawag na Son of God. Sila ang mga anak ng dakilang Ama. They are considered as the vine. Kaya may mga mababasa tayo sa banal kasulatan, mga minamahal, na they are the old vine. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, He is the new vine. Amen? Amen. So sa New Testament, mga minamahal, naganap at na-fulfill ang propesiyang ito, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, He is the new Israel. Amen? Ito tinatawag, mga minamahal, He is the new Israel. Kaya after 2 days, He will revive us. In the 3rd day, He will raise us up and we shall live in His sight. Yung tinatawag na silang mga Israel, mga minamahal, ay mabubuhay muli. Walang iba, mga minamahal, na Israelito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So magpapansin natin, mga minamahal, consistent ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil consistent din ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bakit, mga minamahal, kailangan bumangon muli ang ating pinakamamahal na Panginoon? Basahin po natin unang Korinto 15, 56 hanggang 57. Unang mga taga-Korinto, kabanatang 15, ang talata ay 56 hanggang 57. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sa wikang English, mga minamahal, the sting of death is sin. And the strength of sin is the law, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung ating unawain ang talatang ito, kaya ang tao, they remain physically dead. Bakit, mga minamahal? Bakit ang tao, we remain as physically dead? It is because hawak tayo o hawak sila ng kasalanan. Amen. Ang tao, mga minamahal, ay considered as physically dead, mga minamahal, gaya ng nasusulat sa banal kasulatan. Tayo, mga minamahal, nung hindi pa natin nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, we are not yet spiritually restored and resurrected, mga minamahal, we are considered as physically dead. Bakit, mga minamahal? Sabi ng banal kasulatan, hawak tayo ng kasalanan. Amen? The sting of death is sin. Bakit mamamatay ang tao? Dahil ang tao ay makasalanan. Everybody say amen. Amen. Bakit mamamatay ang tao, mga minamahal? Kung magtatari pa ang mahal na Panginoon, lahat tayo, mga minamahal, may appointed time tayong tinatawag. Dahil yan sa kasalanan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kung magtatari pa ang mahal na Panginoon, lahat po tayo, mga minamahal, ay mamamatay. Amen. Ang physical na ito, mga minamahal, ay mamamatay. Pero kung darating ng mga minamahal ang pagkakataon na tayo mararapture, mga minamahal, praise God. Thank the Lord, mga minamahal. Glory be to our Lord Jesus Christ. Amen. Pero kung magtatari pa ang mahal na Panginoon, lahat po tayo ay dadaan sa kamatayan. Amen? Bakit? Uulitin natin dahil ang tao ay makasalanan. So what does that have anything to do with our Lord God and Savior Jesus Christ? Kung ang mahal na Panginoon Kristo ay nanatili sa libingan at hindi nabuhay muli, mga minamahal, even after 3 days, ibig sabihin lang nito, mga minamahal, sinungaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung hindi muli mabubuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, after 3 days, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon Kristo ay makasalanan. Kung hindi mabubuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, pagkatapos ng 3 araw, mga minamahal, walang saysay ang Kristyanismo. Subalit, mga minamahal, alam natin, mga minamahal, na ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, bilang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal, He lived a sinless life. Wala siyang kasalanan, mga minamahal. Siya ay banal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi pwedeng mangyari, mga minamahal, na hindi muling mabubuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi mabubuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon, walang kasalanan.
Amen, na mapapawi sa ating sangkatauhan. Amen? Hindi mapapatawad ang kasalanan ng sangkatauhan, mga minamahal. Walang pangakong buhay na walang hanggan. Walang pagkakataon na tayo ay makapasok sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan nating maunawaang lubos ang kahalagahan, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. He is holy, holy. He is sinless. Kaya hindi pwede, mga minamahal, na hindi mabubuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Basahin po natin unang Korinto 15, 13 hanggang 15. Talon po tayo 17 hanggang 20. Unang mga taga-Korinto, Kabanatang 15, ang talatay 13 hanggang 15 at 17 hanggang 20. Datapat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Right. Wala rin naman kabuluhan ang inyong pananampalataya. Yes, man. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. 17. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Right. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Amen. Kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Amen. Datapat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, unti-unti nang isinasalaysay ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang layunin. Nasa Korinto na tayo, mga minamahal. Nung una, sa Marcos po tayo, mga minamahal, ikalawang aklat pa lamang yan sa Panibagong Tipan, mga minamahal. Kaya ang kaalaman ng mga disipulo, ang mga apostoles na ating pinakamamahal na Panginoon ay maliit pa, mga minamahal, hindi pa nila lubos na maunawaan. Pero kung mapapansin natin dito, mga minamahal, sa aklat ng unang Korinto, amen? Maging sa mga susunod, mga minamahal na mga talata o mga aklat sa Panibagong Tipan, makikita natin dito na naunawaan na ng mga apostoles, naunawaan na ng mga disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon ng tunay na layunin na muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon o pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, mga minamahal, sila ang nagsasalaysay. Sila ngayon ang naglalahad, mga minamahal. They are now strengthening the faith of all the believers, mga minamahal, to believe and have faith in the resurrection of our loving God. Everybody shall praise the Lord. At sabi dito, mga minamahal, basahin po natin, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Amen? Walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung ganoon ang mangyayari. And if your Christ be not risen, then is our preaching vain and your faith is also vain. Walang kabuluhan, mga minamahal, ang ating ginagawa. Walang kabuluhan ang pagkukrusada, mga minamahal na baliglesyang ito, mga minamahal, kung hindi muling nabuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang karamdaman pagagalingin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang buhay na magbabago, mga minamahal, kung hindi namatay at muling nabuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maraming mga minamahal, mga ateista, amen, nagsasabing walang Diyos. Kung hindi muling nabuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon, magiging katotohanan ang kanilang paniniwala. Amen. Pero na-debunk ang kanilang paniniwala. Bakit? Dahil muling nabuhay ang mahal na Panginoon. Merong Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Natalo ang kanilang filosofiya. Natalo ang kanilang kaalaman, mga minamahal, dahil na muling nabuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Before Jesus died, He took our sins upon Himself. Then in our stead, He died the penalty for those sins. Kaya mga minamahal, in the last words of Jesus at the cross of Calvary, this Jesus said in Matthew chapter 27, verse 46, my God, why hast thou forsaken me? Bakit nilahad ng ating dakilang Diyos? Bakit isinaysay ng ating pinakamamahal na Panginoon ang salitang ito, my God, why hast thou forsaken me? Kung siya ang Diyos, mga minamahal, hindi niya maaaring sabihin yun, mga minamahal. Maaaring katanungan o sasabihin ng isang tao. Amen. Bakit sasabihin ng mahal na Panginoon siya ang Diyos? Amen. Pero bakit sinabi ng ating dakilang Diyos, my God, why hast thou forsaken me? Muli natin babalikan, mga minamahal, before Jesus died. Simula ng proseso, mga minamahal, simula ng proseso na siya ay mga dadakipin o dinakip
Amen, ng mga Romano. Doon na nag-umpisa, mga minamahal, na umalis ang spirito ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Bakit, mga minamahal? Dahil susukbitin na ng ating mahal na Panginoon ang kasalanan ng tao. Dahil ang ating mahal na Ama, ang dakilang Diyos, ay banal, mga minamahal. Hindi pwedeng magsama ang kabanalan at kasalanan, mga minamahal, sa katawan ng mahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa panahon, mga minamahal, na binubuhat ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang mabigat na krus, mga minamahal, sumisimbolo ng ating mga kasalanan, mga minamahal, wala na po ang Espiritu ng Ama. Dahil ang Espiritu ay banal, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, naramdamahan ng mahal na Panginoon Kristo ang pasakit, ang pait, mga minamahal, ang sakit, mga minamahal. Kaya sa kanyang panalangin, mga minamahal, my God, why hast thou forsaken me? Dahil kailangan umalis muna ang banal na Espiritu, ang dakilang Ama, mga minamahal. Amen. Upang sa gayon, mga minamahal, taglayin ng mahal na Panginoon Kristo, the manifested flesh of our loving God, the sin of men. Amen? Amen. At sa kanyang pagkamatay, mga minamahal, isinama ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang mga kasalanan yan, ang ating mga kasalanan, mga minamahal, sa kamatayan. At sa kanyang pagkabuhay muli, mga minamahal, tayo din naman, mga makasalanan, kung ating tatanggapin at pananampalatayanan, mga minamahal, sasampalatayanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Papasok ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga puso, mga minamahal. Yung kasalanan natin, mga minamahal, ay pinatawad na ng mahal na Panginoon. We will be resurrected together with the Lord. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, it is our faith, mga minamahal, na tayong lahat na nakaupo dito, mga minamahal, we are spiritually resurrected. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan natin sampalatayanan, mga minamahal, that we are spiritually resurrected. Bakit, mga minamahal? Kung hindi po tayo spiritually resurrected, mga minamahal, hawak pa rin tayo ng kasalanan. Amen? Kung hindi tayo spiritually resurrected, mga minamahal, nananatiling tayo lamang na naniniwala. Amen? Na may Diyos, nag-iisang Diyos, ang pangalan ay Jesucristo. Pero walang pagbabago, walang pagsunod sa kalooban ng malapay noon. But if we are spiritually resurrected, amen, if we are to claim by faith that we are raised together, amen, through Christ, merong pagbabago ang bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Dahil sabi ng mga kasulatan, all things are passed away, behold, all things are become new. Ang lumang pagkatao natin, mga minamahal, ay babaguhin ang ating pinakamamalapi noon. Magkakaroon tayo ng panibagong pagkatao sa harapan ng ating pinakamamalapi noon. Kaya nga tinawag tayo ng mga modern Israelites, a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show forth the praises of Him who hath called us. Amen? Tayo ngayon, mga minamahal, ay tinawag na banal ng ating pinakamamalapi noon. Bansang banal. Amen? A high priest. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, if we are considered as high priest, may karapatan tayo, mga minamahal, na lumuhod at lumapit sa tabernakulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganun na lamang, mga minamahal, tayo kapalad. Dahil noon, mga minamahal, sa lumang tipan, hindi pwede na kahit na sino lamang ang papasok sa tabernakulo ng mahal na Panginoon. Maaaring ikakamatay nila, mga minamahal. Only the chosen high priests. Amen? Amen? Sila lamang ang pwedeng pumasok at manalangin sa loob ng tabernakulo ng ating pinakamamalapay dahil ang tabernakulo ay banal. Pero tayo ngayon, mga minamahal, what is just needed is our faith in the name of Jesus, mga minamahal. Palapakan natin ating pinakamamalapay noon. Pananampalataya na may paggawa sa ating pinakamamalapay noon. At pagkatapos niyan, kung nasa atin ang espiritu ng ating pinakamamalapay noon, there will be transformation na magaganap sa ating buhay. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Amen. May pagbabago na magaganap sa ating buhay. Amen? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Makapangyarihan baga ang muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi po tayo magsasawa, mga minamahal. Hindi po tayo mapapagod, mga minamahal, kahit naabutin pa tayo ng ilang oras sa pasasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nararapat lamang. Bakit? Dahil nararapat lamang natin itaas, dakilahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, mga minamahal, tayong lahat ay naririto, may kabuluhan ang bawat ginagawa natin. May kabuluhan ang ating mga panalangin, may kabuluhan ang ating pagtutumangis, may kabuluhan ang ating pag-iyak sa mahal na Panginoon, may kabuluhan ang bawat sakripisyong ating ginagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So that is the hope that we have. In verse 19, mga minamahal, if only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Amen?
Kaya nga mga minamahal, para sa mga Hudyo, katitisuran sa kanila, sabi na ba kasulatan, katitisuran sa kanila ang kamatayan ng mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Babalik tayo sa kanilang ideology, sa kanilang konsepto sa pagdating ng Mesiyas. Hindi nila tanggap mga minamahal na hindi sila mapapalaya mula sa pamahalaan ng Romano. Kaya para sa kanila mga minamahal, ang kamatayan ng mahal na Panginoon ay katitisuran. Stumbling block, sabi ng banal kasulatan. Dahil hindi nila nauunawaan, mga minamahal, anong klaseng kaharian ang ipapatayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi physical na kaharian, hindi sila papalalayaan mula sa oppression ng Roman Empire, mga minamahal, kundi spiritual na kaharian. Amen? Ang pagpapalaya sa ating mga kasalanan. Yan ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung walang resurrection, amen, kung walang resurrection, there would be no name to be proclaimed. John chapter 17 verse 6, kailangan basahin po natin, mga minamahal, pasadahan po muna natin, idagdag po natin yan, mga minamahal. Kung wala pong resurrection, there would be no name to be proclaimed. Walang mahal na Panginoong Hesukristo. Walang pangalang Hesukristo, mga minamahal, ang may dideklara at may poproklama, mga minamahal. Basahin po natin, John chapter 17 verse 6. Praise the Lord. 1 Kabanatang 17, talatay 6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. I have manifested thy name. Sinang nagsasalita ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And to the men which thou gavest me out of the world. Amen? At tayo mga minamahal na naniniwala, sumasampalataya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, nagmanifesto sa atin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So what makes Christianity true and the rest of the belief system false? Amen. What makes Christianity true and the rest of the belief system false? Yan ang malaking katanungan, mga minamahal, at ang kasagutan ay napakasimple lamang, mga minamahal. Amen. It is the resurrection of our Lord God and Savior Jesus Christ. Yan ang kaibahan. Amen. Kung pupunta ka, mga minamahal, sa tomb ni Buddha, makikita mo doon, mga minamahal, yung remain niya. Nandun pa rin, resting place. Amen? Yun yung kanilang sinasamba. Kapag pupunta ka, mga minamahal, sa tomb ni Hari Krishna, makikita mo yung remain niya doon, mga minamahal. Hindi nabuhay muli. You go to the tomb of people who started Sikhism, they're still in the grave. You go to the tomb of Muhammad, he's still in the grave. But if you go to the tomb of Jesus, he is not there. He is risen. Amen. Wala ang mahal na Panginoon. That makes Christianity true and the rest false belief. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Masakit na katotohanan, mga minamahal. Subalit sabi ng mga kasulatan, mga minamahal, walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya na tayo na tumitiwala, sumasampalataya, mga minamahal, nanalig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Tayo ang mga tunay na niligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. There is the big difference. Only our Lord God and Savior, Jesus Christ, is resurrected from the dead. Amen? Mapapatunayan yan, mga minamahal, ng pagsasaliksik maging ng mga hindi Kristiyano. Amen? Amen. Marami tayong mababasa, mga minamahal, kung lalayuan pa natin ang pag-aaral, mga minamahal, marami tayong mababasa na napatunayan, mga minamahal, na tanging ang mahal na Panginoon Kristo ang muling nabuhay, na nangaral ng morality. Amen? The rest, nasa loob sila ng tomb, na natili siya doon. Amen? That makes Christianity true. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And what is the greatest argument that the resurrection is true? Anong pinakamalakas na pruweba na totoo ang muling pagkabuhay? Basahin po natin Colossians chapter 3 verses 1 up to 4. Bakit matalino ang mahal na Panginoon? Alam ng mahal na Panginoon ang kaisipan ng tao, mga minamahal, at alam ng mahal na Panginoon na mag-i-increase ang karunungan ng tao. Ibig sabihin, mga minamahal, aware ang mahal na Panginoon that someday many people will debunk the truth. Someday, mga minamahal, maraming tao, mga minamahal, magsasabing hindi totoo ang Biblia. Alam ng mga Panginoon na darating ang araw, mga minamahal, magkakaroon ng iba't ibang kaunawaan pagdating, mga minamahal, sa Mesiyas. Kaya mismo ang mahal na Panginoon, inihanda niya lahat ng mga kasagutan ng lahat ng mga katanungan ng tao sa loob ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. What is the greatest argument that the resurrection is true? Colossians chapter 3 verse 1 up to 4. Kindly po. Colossians chapter 3 verse 1 to 4.
If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Amen. Set your affections on things above, not on the things on earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Verse 4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. When our loving God and Savior Jesus Christ resurrected from spiritual death, mga minamahal, maraming namangha. Amen? Maraming namamangha, maraming nagtanong, mga minamahal. Even the centurion, sa ilalim, mga minamahal, pagkatapos na nalagutan ng hininga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung kanyang narinig, mga minamahal, ang huling salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, Father, into thy hand I commit my spirit. Namangha ang centurion na ito, mga minamahal, dahil walang ibang ipinako sa krus noon, mga minamahal, na nagsalita ng ganung mga kataga, mga makapangyarihang kataga, mga kataga, mga minamahal, na punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Amen. Kaya anong nangyari, mga minamahal? Namangha, maraming namangha. At pagkatapos noon, sila ay naniniwala. Amen. That centurion declared, indeed, he is the Son of God. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So the greatest argument that the resurrection is true ay tayo mismo na mga anak ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kung nasa atin ang spirito ng ating pinakamamahal na Panginoon, if we are spiritually resurrected, mga minamahal, mamamangha daw ang mga tao sa ating mga paligid. Marami magtatanong, marami din naman ang maghuhusga sa ating kagaya ng muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. The Holy Bible records a wide range of reactions towards Jesus' resurrection, including disbelief, amazement, fear, and acceptance. Fear among the government, mga minamahal. Dahil akala nila, mga minamahal, ay totoo. Nabuhay nga. Dahil sa kanilang takot, mga minamahal, na maaagaw sila, mga minamahal, o matatalo ang kanilang kaharian, ang kanilang pamahalaan, mga minamahal. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng kasinungalingan na hindi totoo o para pabulaanan, mga minamahal, ang muling pagkabuhay ng mahal na Panginoon. Pero hindi mo maikakatuwa, hindi mo maitatago ang katotohanan, mga minamahal. Amen? Ang katotohanan ay naipahayag, mga minamahal. Ang katotohanan ay nahayag, mga minamahal, na pagkatapos ng 3 araw muling nabuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming namangha, maraming nagtanong, mga minamahal, marami din namang naligtas. Ganoon din, mga minamahal, sa atin. If you are spiritually resurrected, mga minamahal, marami sa ating kapaligiran ang mamamangha. Apay, day takabsat tayo, idi mo ngay kat kwa. Ag sala-sala mo day tati, kay inom na. Day to'y kabsat tayo ngay kat, buong aldaw ngay kat, ag-chis-chis bisijay. Tiyar arami doon nakatkastoy. Pero dahil nakita nila, mga minamahal, when you were spiritually resurrected, ay, apay, sabali mo tanin, apay, umat-atidug mo tanin, ti badunan. Ni apay, kaslamat nga doktora mo tanin, kaslamat ng doktor, apay, sabali mo tanin, ti kaslang aurana, apay, umat-atidug mo tanin, ti buknan. Ni apay, kaslang natal na mo tanin, manangan. Hamot to nga apay jayon. Amen. Apay ni kabsat tayo, apay dito nga kabsat tayo ngayot. No ayaban tayo lang ngayot. Oh, nintay ginom. Ngum tatad mo tad kun na ngayot. Anan? Anak-dak ni Apo Diyos. So ibig sabihin, if you are spiritually resurrected, there will be transformation in your life. There will be transformation, there will be change in our life. Bakit? Dahil nasa atin na ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Kung walang ganyang kaganapan, mga minamahal, that means you are not spiritually resurrected. Kung hindi mamamangha ang mga tao, mga minamahal, amen? Maliban lang kung mamamangha sila na, ay, parang parehas din naman. Akala ko ba taga Jesus Miracles? Bakit parehas pa rin naman? May bisyo pa rin naman. Ibig sabihin, hindi ka pala spiritually resurrected. Amen. But if you're spiritually resurrected, mga minamahal, magkakaroon tayo ng disiplina. Dahil nga pumasok ng Espiritu ng mahal na Panginoon, we will learn. The Spirit of the Lord will teach us to love Him and to know Him deeper. Tuturuan tayo ng mahal na Panginoon na ibigin at ibigin ng malalim at unawain ng malalim sino ang mahal na Panginoon Kristo. Hanggang sa unti-unti tayong lalapit sa presensya ng mahal na Panginoon. Hanggang sa mga minamahal, unti-unti na tayong isa-sanctify ng mahal na Panginoon Kristo. Amen? Kayo yung mga pangangaral po na ating Lord Praise in the Lord ng Balang Iglesyang ito, mga minamahal, ang sanctification ng isang tao depende sa paglakad natin. Amen? Depende sa pagsunod natin sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kalayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipagtrabaho natin ng ating kaligtasan, didisiplinahin natin ating sarili, mga minamahal. We have to keep on resisting the work of the enemy in our life. Resist the devil and the devil shall flee away, mga minamahal. Kung paulit-ulit na gano'n ang gagawin natin, paulit-ulit natin didisiplinahin ang ating sarili, mga minamahal, isa-sanctify at isa-sanctify tayo hanggang sa buong po, mga minamahal, na tayo ay haharap sa gloria ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
Kaya maaaring iba-iba, mga minamahal, mabilis ang kanilang sanctification, ang paglilinis sa kanila. Yung iba matagal. Amen? Umabot na ng 30 years, 35 years, 25 years, mga minamahal, parehas pa rin ang lakad. Pero may mga ibang kapatiran, mga minamahal, bago pa lang naligtas, mga minamahal, makikita mo na kanilang lakad, makikita mo na ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, ay parang dati na lang silang naligtas. Parang naligtas na lang sila 50 years ago. Everybody shall praise the Lord. Kaya totoo ang salita ng mahal na Panginoon, may mga nauuna na nahuli, may mga nahuhuli na nauuna. Ibig sabihin, mga minamahal, depende po yan sa pagdidisiplina natin sa ating mga sarili. Depende po yan sa pagbabago na meron sa atin, mga minamahal, ayon sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So even the disciples, amen, they experienced a profound transformation of faith. Amen? However, yung iba, mga minamahal, naging skeptical sila. Katulad ni Apostle Thomas. Amen? Sino ang unang nangaral sa muling pagkabuhay ng mahal na Panginoon? Lalaki po ba o babae? Sino pong unang nangaral na muling pagkabuhay ng mahal na Panginoon? Lalaki po ba o babae? Babae po. Amen? The first that proclaim the gospel of the resurrection of the Lord are women. Mary, mga minamahal. Amen? Ang kanyang kasamahan. Kaya nung pumunta sila after 3 days, bala nila mga minamahal ay bibisitahin. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagulat sila, nabuksan mga minamahal, yung bato na malaki. At sila lubhang nalungkot, umiyak mga minamahal. At may nagpakita sa kanilang anghel mga minamahal. At sabi nila, nasaan ang aming Diyos? Where is our Lord? Anong sabi ng anghel? Fear thou not. He is not here. He is risen. Sila na nanampalataya mga minamahal. Sila nagkaroon ng katuwaan, mga minamahal. And they started to proclaim the resurrection of our loving God and Savior. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May dahilan ng mahal na Panginoon. Bakit babae na naman, mga minamahal? Dahil sa kultura ng mga Hudyo, mga minamahal, ang mga babae hindi pwede mangaral. Hindi pwede, mga minamahal, magsalita sa publiko. Hindi pwede, mga minamahal. Dahil ang mga Hudyo, mga babae, sila lamang ay para sa mga tahanan. Amen? Sila ay tagaluto lamang, taga-alaga ng mga anak nila, mga minamahal, mag-aalaga ng kanilang mga asawa. Yun lamang ang kanilang katungkulan, mga minamahal. Pero, the resurrection of the Lord proved that He is a mighty and powerful God, mga minamahal, that despite na kababaihan ang unang nangaral ng resurrection ng mahal na Panginoon, Christianity existed for more than 2 years up to now. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi makapangyarihan ng mahal na Panginoon, mas malakas ang kultura at paniniwala ng mga Hudyo, mga minamahal, hindi paniniwalaan ang mga kababaihan, mga minamahal, na nagdeklara na muling nabuhay ang mahal na Panginoon. Amen! Pero dahil nais ipakita ng mahal na Panginoon that He is a powerful God, mga minamahal, ginamit niya ang sitwasyon na ito, mga minamahal. Walang epekto ang kultura. Walang epekto ang mga paniniwalang yan. Ako ang makapangyarihang Diyos. Magaganap ang aking kalooban. Everybody shall praise the Lord. So the Lord God and Savior Jesus Christ defiled everything. Amen. Upang ipakita ang kanyang banal na kapangyarihan. Everybody shall praise the Lord. So what happened after being resurrected from spiritual death, mga minamahal? We have a new state of being. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We have a new state of being. Ibig sabihin, we will have a new sense of purpose. Kung noon, mga minamahal, mapapansin natin sa ating mga sarili, tayo ay nabubuhay lamang, mga minamahal, para sa ating mga sarili. Tayo ay nabubuhay lamang para maganap ang mga pangarap natin para sa ating mga sarili o para sa ating mga pamilya, mga minamahal. Kung meron tayong close family ties. Amen? Laging para sa sarili natin. Ang pagsusumikap natin, laging para sa ating mga sarili. But after being resurrected, pagkatapos nating mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, pumasok ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa ating mga puso. Ibig sabihin, you are resurrected from spiritual death, magkakaroon ka ng new state of being, new sense of purpose. Unti-unti mo mapapansin, mga minamahal. Amen? Bagamat nandun pa rin yung pangarap mo, mga minamahal, kasama na ang mahal na Panginoon sa pangarap mo. Palapakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Laging kasama ang mahal na Panginoon sa bawat hakbangin natin, mga minamahal. Kagaya ng kapatotoo natin marinig, unang araw hanggang ikatlong araw, hanggang sa mga patotoo kanina, mga minamahal. Amen? Kung noon, wala silang mga pangarap. Dahil nakatuon sila sa kanilang mga bisyo, sa kanilang mga sarili lamang, mga minamahal. Subalit nung sila ay nabautismoan, mga minamahal, nagkaroon din naman sila ng pangarap. Pero yung pangarap na yan, mga minamahal, inuna nila ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
sa kanilang mga pangarap na yan, mga minamahal, nandoon at kasama ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, mapapansin natin because we have a new state of being, magiging normal na lang po ang lingwahe natin na according to the will of God. Sige, tingnan natin kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi yung, sige, go! Yes! Laging ang sinasabi, mga minamahal, sinasalaysay ng mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, sige po, kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? We have a new sense of purpose. We have clarity. We have a connection with our loving God na lahat ng mga hakbangin natin ng mga minamahal, nagiging maingat tayo na dapat lamang naayon pa rin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We will have a changed perspective in life. Amen? Even yung view of life natin, mga minamahal, yung world view natin. Amen? Mapapalitan yan, mababago yan, mga minamahal, dahil nasa atin na ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magkakaroon ng transformation of character. Amen? Accompanied by change in behavior and character. Amen? Para mapatunayan na buhay ang mahal na Panginoon na nasa sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shall praise the Lord. Amen? Pero nakakatakot. If we claim to be resurrected by Christ, kung wala, mga minamahal, if we don't see these changes and transformation, we have to reflect and we have to ask the Lord. Amen? Sabi ng kasulatan, mga kung hindi natin nakikita ang pagbabago sa ating mga puso, baka nanatili lang tayo naniniwala. Baka katulad tayo, mga minamahal, na mga ibang mga disipulo o unang mga naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon na natutuwa lang sila. Dahil nakikita nila may mga himala, naghihimala ang mahal na Panginoon, natutuwa sila, nagagalak sila, mga minamahal. Na-excite sila, na-energize sila, mga minamahal, sa mga kaganapan sa loob ng iglesia. Kaya sila sumusunod. Pero walang pagbabago sa kanila. Bakit? Nanatili lamang silang naniwala. Walang willingness to follow the will of the Lord. Walang willingness to follow the commandment of the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mga kasulatan, if you love me, keep my commandments. Kung tunay na mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at yung tunay na pagmamahal na yan, mga minamahal, yun yung magbibigay sa atin, mga minamahal, ng tunay na pagbabago. Yung malalim na pagmamahal natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun yung magbibigay sa atin ng tunay na pagbabago. Amen? Amen. Dahil kung talagang mahal natin ang mahal na Panginoon, sabi ng kasulatan, we will keep the commandment of the Lord. Ibig sabihin, we will keep the words and the laws of God. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya para sa atin, mga minamahal, the laws of the Lord, mga minamahal, hindi siya pabigat, kundi ito, mga minamahal, ay magiging gabay natin. Everybody shall praise the Lord. Hindi siya magiging mabigat sa mga tunay na Kristiyano, bagkus ito'y magiging gabay sa atin, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, ay mamuhay in a righteous way. Amen? Yung righteous living, yun yung magiging gabay natin, mga minamahal, ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang mga palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Basahin po natin Ephesians chapter 2, verse 1 up to 5, mga minamahal. Praise the Lord. Ang sulay Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, talatay 1 hanggang 5. At kayo'y binuhay niya ng kayong mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pungulo ng makapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kaalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Bagamat tayo mga batay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga talatang ating nabasa, mga minamahal, let me stand corrected, mga minamahal, ang nagamit ko po ata kanina, mga minamahal, is defiled, mga minamahal. It is defied, mga minamahal. Amen? There's Jesus, defied everything. Binaliktad lahat ng malapain upang patunayan na siya ay dakila at makapangyarihang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ituloy po natin ang basa dito po sa Efeso 2, 1 hanggang 5, mga minamahal. Tayo nga'y binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung sinasabi natin, pinag-aralan natin kanina, kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Everybody shall praise the Lord. Na ating daw nilakaran nung una, yung mga lakad ng sanlibutan. Ganoon lang ating mga lakad noon.
Hindi natin alam dahil because we don't have a new concept, new life, mga minamahal. Walang transformed life, mga minamahal. Yung lakad ng sanlibutan, yun din ang lakad natin. Dahil nga, we are under the law of sin. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi dito, mga minamahal, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Pero mapapansin natin, mga minamahal, mula nung tayo nabautismohan na sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nagkaroon ng pagbabago sa ating puso at kaisipan. Amen. There is an enough proof that we are spiritually resurrected with Christ. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Tayo ngayon ay nangaligtas according to the grace of our loving God. Through faith, kaya sinasabi, salvation is through faith by grace. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa na tayo ay maliligtas. Hindi po, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya. Doon lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ano yung pananampalataya yan, mga minamahal? Pananampalataya, paniniwala na siya ay si Jesucristo, nag-iisang Diyos, siya ay namatay at pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Kailangan kasama yan sa paniniwala na yan. Kailangan kasama yan sa pananampalatayang iyan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Laging kasama ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. So as we celebrate, as we remember the resurrection of our loving God and Savior Jesus Christ, we have to reflect, amen, have we been raised through Christ? Tayo nga ba'y mga minamahal ay nangabuhay muli, nakasama ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? We are not speaking about physical resurrection dahil darating pa lamang po yan, mga minamahal. Hindi pa po nagaganap yung physical resurrection. Magaganap pa lamang yan, mga minamahal. Ang sinasabi po natin is yung spiritual resurrection. We have to keep on asking ourselves, yung puso natin, mga minamahal, may pagbabago ba sa aking buhay mula nung paglingkuran ko ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kung merong pagbabago sa ating mga buhay, mga minamahal, amen. Praise God. Thank the Lord God and Savior Jesus Christ. Papupurihan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Because the first evidence that you're raised from spiritual death ay magkakaroon ka ng tunay na pag-ibig and obedience sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinong tunay na umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon? Magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Magsabing praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. That is the first evidence that we are raised from spiritual death. Mapapamahal tayo at mapapalapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lubos nating kikilalanin sino ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng patuloy nating pagdalo at pagdalo, mga minamahal, for faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Lalong lalago ang ating pananampalataya, lalong lalago ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pagkatapos ng ating pag-ibig, mga minamahal, o kasabay ng ating pag-ibig ay yung pagsunod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? We cannot love God without obedience. You cannot obey God without loving God. So love and obedience, they come together. Amen? There is a first evidence that we are raised from spiritual death. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And what is the second evidence, mga minamahal? Ito yung mahirap. The second evidence is that you will love your enemy as you love yourself. Maaaring sasabihin ng iba, mga minamahal, it's hard, mahirap, hindi mo kasi naranasan. Malakapat, hindi mo kasi naranasan yung pain. Hindi mo kasi naranasan yung naranasan ko. Mahirap. Amen? Maaaring hindi po namin maunawaan, mga minamahal. Maaaring hindi namin mabasa ang kalagayan ng inyong puso, ang kalagayan ng inyong kaisipan, mga minamahal. Subalit, merong nag-iisa na nakakaalam at nakakabatid ng inyong pinagdaraanan, ng whatever pains and struggles that you have in life. Subalit, mga minamahal, sa kabila, mga minamahal, ng pains and struggles na naranasan ng nag-iisang Diyos na buhay ang pangalan na Jesucristo, mga minamahal, pinili niya pa rin, mga minamahal, na patawarin at ibigin ang kanyang mga kaaway. That is the second evidence that you are spiritually resurrected. You will love your enemy as you love yourself. A person who is spiritually dead continue to live in sin. He cannot control himself. He cannot control the work of the enemy in his life because he is under the control of sin. Kaya mahirap din sa kanya, mga minamahal, na ibigin
Amen? Ang kanyang kaaway, mga minamahal. Because the natural flow, the natural nature of man, mga minamahal, kung nasaktan ka, papasabalian mo, mga minamahal, sasaktan mo rin, mga minamahal. That is the natural nature. Yun yung nature natin po, mga minamahal. Amen? Nagalit siya, magagalit ka rin. Amen? But you will prove that you are spiritually resurrected, mga minamahal, kung makokontrol daw natin ang ganung mga bagay, mga minamahal. If we will learn to love our enemy as we love ourselves. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maaaring sasabihin nga natin, hindi kasi mahirap kasi, hindi mo alam yung napagdaanan ko. Opo, maaaring hindi po namin alam, mga minamahal. Subalit, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sino dito, mga minamahal, ang nakaranas na siya ipako sa krus? Sino dito ang nakaranas, mga minamahal, na siya ay alipurain, mga minamahal? Siya ay bugbugin, mga minamahal? Takpan ang mukha, amen? At bubugbugin, mga minamahal, hanggang hindi na ma-recognize ang mukha ng ating pinakamamahal. Sabi ng mga kasulatan, amen? Hindi na natin ma-recognize, hindi na mo na ma-recognize yung beauty, amen? Ng mukha ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa bugbog, dahil sa latay na natanggap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subukan lang natin kurutin ang ating mga sarili, mga minamahal. Diinan natin ang pagkurot natin sa ating mga sarili. Masakit, mga minamahal. Amen? Pero ang mahal na Panginoon, lahat yan, mga minamahal, ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus alang-alang sa ating kaligtasan. Lahat yan, mga minamahal, ay dinanas ng mahal na Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mga minamahal, na mahal na Panginoon, sana unawain mo, hindi ko kaya. Dahil laging sasabihin ng mahal na Panginoon, kaya mo. I can do all things through Christ who strengthens me. Kung sinabi ng mahal na Panginoon that we can love our enemy as we love ourselves, kakayanin natin dahil nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon because we are spiritually resurrected with Christ. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sino sa kasaysayan ng mundo, mga minamahal, ang nakaranas na mapako sa krus ng Kalbaryo? Mabilad ng ilang oras, mga minamahal. Nakabilad ng more than 6 hours. Amen? He was nailed in a rusty nail. Amen? Maaaring masabihin natin, madali lang kapag napako na, diretsong pako. Hindi po, mga minamahal. Naglakad pa ang ating pinakamamahal na Panginoon, buhat-buhat ang mabigat na krus. Everybody shall praise the Lord. He was beaten and hit many times. Amen? Kaya nang sabi natin, he wasn't recognized. Basahin po natin Isaiah 53 verse 2 up to 3. Handa lang po natin, mga minamahal. He was beaten many times. He was crowned with a crown of thorns. At ayon sa pag-aaral, mga minamahal, hindi lang po ordinaryo, mga minamahal, na thorn yan. It is a victor's thorn. Ibig sabihin yung victor's thorn, mga minamahal, may 6 to 7 inches po yan. Matigas po yan. Kapag ididiin mo yan, mga minamahal, kapag ipapako mo yan, pwedeng pumasok yan sa buto. Amen? Kaya ang malapay noon, nung nilagyan ng crown of thorns, mga minamahal, pumasok. Yung victor's thorn na yan, mga minamahal, sa skull ng malapay noon, hanggang hindi na ma-recognize. Yung napapanood natin na Passion of the Christ, kulang pa yun, mga minamahal. Because sabi ng Banal na Kasulatan, you cannot even recognize the beauty of His face. Yan ang naranasan ng malapay noon. Amen. Kaya noon na lamang, mga minamahal, yung mga nakasaksi. Ang magulang ng mahal na Panginoon, si Mary, ang mga disipulo, hindi nila kayang tingnan ang kinasapitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. They cannot recognize, they cannot appreciate the beauty. Ito ang kanilang Mesiyas. Hindi nila ma-recognize dahil punong-puno ng sugat, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Praise the Lord. Isaias, kabanatang 53, ang talata ay 2 hanggang 3. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamastan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamang at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang hallelujah. muka ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinilagahan siya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kabila ng pagpapasakit ng mahal na Panginoon, ilang taon na ang Kristyanismo, mga minamahal, marami pa rin hindi naniniwala sa salita ng mahal na Panginoon. Marami pa rin mga Hudyo hindi naniniwala na dumating na ang Mesiyas na si Jesucristo, mga minamahal. Nakakalungkot, mga minamahal, pero yan ang salita ng mahal na Panginoon. Kailangan natin tanggapin, mga minamahal. Hindi daw mamukhaan, mga minamahal. Hindi na mamamasdan ang kagandahan na mananais natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, hinamak at inakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Sa kabila ng pagpapagaling ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, mga minamahal, tayo ay pinagaling, ang tao ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Sa kabila ng mga kapangyarihan, pinakita ng mahal na Panginoon. Sa kabila ng pag-ibig na pinakita ng mahal na Panginoon, anong pinakita ng tao, mga minamahal? Amen? Hinamak ang ating mahal na Panginoon at hindi hinalagahan, hindi binigyan ng halaga ang kaligtasan.
Amen? The salvation that the Lord Jesus is offering to humanity. Kaya may krusada tayo, mga minamahal. Kaya tinuruan tayo ng Iglesia ito ng ating ginagalang mahal pastor. Beloved and pastor, bakit, mga minamahal? Dahil naging malalim ang kanilang kaalaman sa salita ng malapay noon. Kanilang naunawaan, mga minamahal, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng malapay noon. Na mahalaga, mga minamahal, na ang tao ay kanila makilala. Ang tao, mga minamahal, ay kanila makilala ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating pinakamalapay noon. Kaya walang ibang ginawa ang banal na iglesyang ito, kundi magkrusada na magkrusada na magkrusada na magkrusada. Kaya ang tawag sa iglesyang ito, Jesus Miracle Crusade. Pumalawat ang salita ng malapay noon. Naging international ang ministeryong ito. Jesus Miracle Crusade. The Lord Jesus is performing miracle upon miracles, mga minamahal. Sa bawat krusada, hindi po tayo pinapahiya ng malapay noon. Sa bawat krusada, mga minamahal, hindi tayo pinapahiya ng malapay noon. Nagpapagaling ang malapay noon. Kung sila ay mananampalataya, kung kayo mga baguhan ay mananampalataya sa malapay noon, hindi kayo ipapahiya ng malapay noon. Dahil totoo ang Diyos, totoo ang mahal na Jesucristo na pinapangaral ng ating ginagalang malapastor. Ang kailangan lamang natin, mga minamahal, manampalatayang lubos sa mahal na Panginoon. At sa mga dati ng mga Kristiyano, na sa tingin natin, mga minamahal, ay wala pang pagbabago sa ating mga buhay, mga minamahal. Anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? If we don't feel that we are spiritually resurrected, may kasagutan ang mahal na Panginoon. Anong sabi ng malapay ng Romans chapter 10, verse 9, huling talata na lamang po, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Mga taga-Roma, Kabanatang 10, talatay 9. Sapagkat kung ipinahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa Yes, mga patay, ay maliligtas ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Simple lamang, mga minamahal, ang hinihingi ng ating pinakamamalapay noon. Ito ay para sa mga datihan na o sa mga baguhan, mga minamahal. Kung nais natin, mga minamahal, that we will be resurrected. Or if you want to have a resurrected life with Christ Jesus, anong sabi ng ating pinakamamalapay noon? That if you confess with your mouth, confess, hindi sa amin, mga minamahal. Amen? Hindi sa church authority yung confession na kailangan ng malapay noon. Sabi dito, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, tumanggap ka lamang sa ngayon, mga minamahal. You confess with your mouth that Jesus is Lord. Humingi ka ng tawad, mga minamahal, diretso sa mahal na Panginoon, mga minamahal. And believe in your heart that God raised Him from the dead. You will be saved. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Simple na inihiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huwag natin baliwalain, mga minamahal, yung altar call. Huwag natin baliwalain, mga minamahal, dahil doon nagkumpisa na kumilos ang malapay noon sa ating mga minamahal. Nung tayo ay lumapit sa banal na altar ng ating pinakamamahal na Panginoon, nahihiya pa tayo noon, itinaas natin ang kamay. Sinunod natin ang panalangin, mga minamahal. Yung mahihiyang mga panalangin yan, dininigyan ng malapay noon. We were resurrected. We were spiritually resurrected. From that day on, hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal. At kung hindi man, mga minamahal, muli sinasabi ng malapay noon, again, repent from your sin. Ibalik mo ang unang mong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibalik mo ang unang mong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi ka ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ibabalik muli ng ating pinakamamahal na Panginoon ang unang mong pag-ibig. Babaguhin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. You will be resurrected spiritually again and again because of the grace of our Lord God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal noon. Tayong po lahat ay tumayo, mga minamahal. Muli, walang ibang kapamaraanan, walang ibang kaligtasan, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa lahat mga bisita na naririto, kayo ay mapalad. Na kayo ay nakadalo sa ika-4, o kayo man po ay nakadalo ng una, ikalawa, ikatlong araw ng krusada, kayo ay mapalad. Kung bakit kayo ay nananatili, ibig sabihin, mga minamahal, unti-unti na kayong binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkakaroon na kayo ng pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nagkakaroon kayo, mga minamahal, ng urging of the Holy Spirit to continue to serve Him. Follow that urging of the Holy Spirit. Be sensitive sa Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. I speak Jesus. Tayo mga anak ng mga tambahal na Panginoon. Wala tayong ibang pinapanggit, mga minamahal, kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Na sa pamamagitan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nakamit natin ang kaligtasan, nakamit natin ang kagalingan, nakamit natin ang kaginawaan, katugunan ng ating mga panalangin, kasagutan sa ating mga problema, dahil lamang sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, Lord Jesus. Hallelujah.
I just want to speak the name of Jesus. Yes, Lord. And over every heart and every mind. Lahat po tayo umawi sa ating pinakamamahal na Panginoon. 'Cause I know there's peace within your presence. Yes, Lord God, we speak your name, Lord Jesus. We speak your name, oh Lord Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, hallelujah. Oh Lord Jesus, I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction, Till every dark addiction starts to break. declaring there is hope and there is freedom in the name of Jesus. Yes, man, hallelujah. There is freedom. We speak your name, oh Lord. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Yes, man. Your name is love. Praise God, hallelujah, hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Oh, burn like a fire. Burn like a fire. We worship you, Lord God. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxieties. And over kung may takot man tayo, banggitin natin ang makapangyarihan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kung tayo may taglay na karamdaman, banggitin natin ang makapangyarihan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Oh, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Because your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. There is life in the name of Jesus, hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountain. Oh God, Jesus, yes, we declare your name, oh Jesus, hallelujah. Jesus, Yes, man, hallelujah. Over every enemy. Jesus for our family. Jesus, Hallelujah, hallelujah. I speak the holy name. Jesus, oh Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains. shout Jesus from the mountain. Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is the joy of the soul for every enemy. Jesus for my family. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
beautiful time. Praise the Lord. Hallelujah. Shout Jesus. Patuloy natin papurihan ang ating pinakamahal na Yesus Kristo. Itaas natin ang ating kamay sa paglilingkod, pagpupuri, pagbibigay parangalan sa ating pinakamahal na Yesus Kristo. Praise the Lord. Jesus, for my family, I speak the holy name. Hallelujah. Jesus. Yes, God. Jesus. Purihin mo. Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus Purihin natin ang dakilang Diyos. Namahin natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Nasa ating kalagitnaan ang dakilang Diyos. Thank you, Jesus. Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Dearest Jesus, we love you, Jesus. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shout through the shadows. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Is power. Your name is healing. Yes. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Hallelujah. Hallelujah. Napakatamis ng presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakaliwanag ng ating napag-aralan. Very anointed. Sapagat nasa atin ang panalangin ng propeta ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Nararamdaman ko po ang presensya ng mahal na Panginoon, may mahal. Hallelujah. Patuloy natin. Patuloy na yan. I speak the holy name, Jesus. Nasa ating kalagitnaan ang mahal na Panginoon, may mahal. Shout Jesus. From the mountain, Jesus in the streets, Samantalahin natin ang pagkatasa. Jesus in the darkness over every. Ngayon ang gabi ng revival. Jesus for my family. Itong gabing ito po ang gabi ng revival. Revival sa mga anak ng Diyos. Jesus. Shout Jesus. Hallelujah! Hallelujah!
dakilang Diyos sa mga oras na ito. Sa krusadang ito. Lugod na lugod ang mahal na Panginoon sa krusadang ito, sa araw gabing ito. Ito ang ating pinakahihintay, mga minamahal. A night of revival sa mga nanghihina. Tawagin mo ang dakilang Diyos. Hingin mo ang kalakasan ng mahal na Panginoon. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. We love you so much, Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, to every soul held captive by depression. We speak Jesus, hallelujah. We speak your powerful name, oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your name is power, your name is healing, Amen. Hallelujah. your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Huling araw ng ating krusada ngayon. Hindi tayo dapat magmadali sa pagkilos ng mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Ibig sabihin, nakarating sa trono ng mahal na Panginoon ang ating pagsamba. Maging ang ating beloved, honorable parents in the Lord, may mahal. Tuwan-tuwa sila sa mga sandaling ito. Sapagat yung kanilang mga pinagpagalan, mga mahal, narito nagbubunga. Hallelujah. Hallelujah. The power of resurrection of our dearest Jesus, mga minamahal, napakaganda. Nakita natin dito sa church, mga minamahal, yung power ng resurrection ng ating mahal na Panginoon. Para sa ating mga baguhan, sa mga newcomers, mga minamahal, kakaiba ito. Kakaiba ang Jesus Miracle Crusade. Iba sa lahat, mga minamahal. Kahit ako galing ako sa ibang fellowship, pero iba ito, iba. Mga minamahal. Ang power ng mahal na Panginoon nandito. Kaya sa mga newcomers, gusto niyong magkaroon ng power and resurrection ng ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon, bilang tagapagligtas.
Hanggat hindi natin natanggap ang Espiritu ng dakilang Diyos, mga mahal, hindi natin maramdaman at pagpahalagahan ang resurrection ng mahal na Panginoon. Mga mahal. Hallelujah. Alam po ninyo, sabi ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda, kapag pinaglingkuran mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, wala ka pa sa langit, para ka nang nasa langit. Naramdaman namin lahat yan, mga minamahal. At sabi natin, beloved Honorable Pastor, kahit walang langit, maglingkod ako sa Diyos. Ganito pala kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, grabing kagalakan, mga mahal. Iiyak ka sa kagalakan. Ang iniiyak namin, mga minamahal, hindi po problema. Hindi po kalungkutan. Iniiyak namin, mga minamahal, walang humpay na iyak. Sapagkat dati kaming lulong sa kasalanan, alipin ang kasalanan. Magkaroon ng Holy Week, mga minamahal, ilang taon, mga minamahal, baliwala sa amin. Pero ngayon, nakilala namin ang mahal na Panginoon sa pangangaral natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mga minamahal, kung maaari, wag na nating tapusin ang gawaing ito. Napakasarap, mga minamahal, ng presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating mga baguhan, mga mahal, tanggapin yung dakilang Diyos bilang tagapagligtas. Hallelujah. Pero ang apat na susiyang kaligtasan, mga mahal, madali lang ito. Pananampalataya sa banal na salita ng mahal na Panginoon. Pagkatapos ay pagsisisi. Pagkatapos nating tanggapin ang dakilang Diyos bilang tagapagligtas, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, mga mahal. At kapag nagpatuloy, mga mahal, babautismohan ka ng dakilang Diyos sa Espiritu Santo. Mga mahal, ipatong mo ang kamay mo sa may sakit, ang may sakit gagaling sa pangalan ni Jesus, mga mahal. Hallelujah. Kaya sa lahat po, mga mahal, ng mga nagnanais ng kaligtasan, kagalakan, mga mahal. Itaas natin ang ating mga kamay. Buksan natin ang ating mga labi, mga minamahal. Tanggapin natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Mga mahal, ipikit natin ang ating mga mata. Ang dakilang Diyos, Espiritu, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita, pero makikita mo ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Mga mahal, sabihin po ninyo, buksan ang labi. Mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Sus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan. Ngunit ako'y narito sa iyong paanan, nagsisisi sa lahat po ng aking kasalanan. Nais kong talikuran lahat ng aking kasalanan. Magbagong buhay, mahal na Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa iyong kaharian. Ganon din aking mga sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo, minamahal. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal pa ng Jesus sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, maraming salamat o Diyos sa mga kaluluwang naririto amang banal. Hallelujah. Na matagal mo nang hinahanap, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, upang iyong pagpahingahin, mahal na Panginoon o Diyos, sa paggawa ng kasalanan, amang banal, patawarin mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak o Diyos, Kristiyano sa puso sa gawat katotohanan. Mahal na Panginoon, ganoon din ang mga loved ones o God. Pagpalain mo sila o Diyos, hallelujah Lord God. Ibalik mo sila ng ibalik, mahal na Panginoon, sa gawain mo ito Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, aming hinihingi. Lahat magsabing amen, may mahal. Hallelujah. Mga mahal, mananalangin tayo sa ating mga sakit karamdaman. Mamaya ipapatong natin ang ating kamay sa ating mga ulo. Pero gusto kong i-challenge kayo, mga mahal. Itong ika-4 na araw na krusada, wala pa yung bilang ng magpapabautismo mamaya, mga mahal. Mayroon na pong 75 souls tumanggap ng bautismo sa tubig. Newcomers kayo, mga mahal, 28. Mamaya magpabautismo pa sila, may mahal, sa tubig. Gaano katotoo? May mahal, taga rito sa Baguio, ang daming pinagaling. May mahal. Mamaya, magpatotoo sila, may mahal, natin beloved Brother Sam.
May mahal, merong Second Day Crusade, nabautismuhan, may bronchitis dati, nahirapan sa paghinga. Ngayon, okay na po yung paghinga niya. Normal. Naging masaya siya ngayon, naging masaya. Hallelujah. 19 years old, nabaptized, First Day Crusade, sumasakit ang ulo, tagiliran, both sides. Meron siyang cyst sa breast. Since 2019, mula nang mabautismuhan, maging mahal, wala na yung pananakit. Marami ito, maging mahal, marami ito mamaya. Maging mahal. Ngayon, mga kapatid, may gumaling 50%, 30%, 70%. Narinig ko ito sa ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda. Kung gumaling tayo, maging mahal, 30% lang, 50%, huwag ka malungkot. Bumalik ka nang bumalik. Amen? Kasi 50% lang, maging mahal, maaari hindi mo na focus yung pakikinig ng Word of God kanina. Sabi ng 10:17 ng Romans, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Maging 100% ang faith natin, maging mahal, pag bumalik ka nang bumalik na bumalik. Tapos sabi ng beloved Honorable Pastor, mas maigi yung gagaling ka gradual kaysa instant. Kasi maraming gumaling dito instant, hindi na bumalik. Ang importante, hindi kagalingan. Yung ating kaluluwa, malangit, may mahal. Yan ang importante. Praise the Lord, may mahal. May mahal, balik ng balik, mga kapatid ko. Amen? Kaya patong natin ating kamay, may mahal. Kanang kamay, sa ating mga ulo. Ang kaliwang kamay, patong sa parte ng karamdaman. May cancer tayo, may mahal. Asthma, TB, diabetes, goiter, arthritis, psoriasis, AIDS, leprosy. Kaya itong mga mahal, walang imposible sa mahal Panginoon. Amen, hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, mahal na Panginoon, narito kami. O Diyos, pinangahawakan namin ang iyong pangako na narinig namin, o Diyos, sa pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito mong banal, iunat mo papagpala mong kamay. Kahabagan mo aming mga kababayan, mahal na Panginoon. Palayain mo sila sa kanilang mga karamdaman, o Diyos. Sa kanilang paghihirap, mahal na Panginoon, o kanilang taon, mahal na Panginoon. Sa mga oras ito, mambanal, o Diyos, aming inaangkin. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, arthritis, goiter, rheumatism, gout, psoriasis, be healed right now. Be healed right now. In Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problems be solved, vices be gone. In Jesus' name. Mga kahirapan, kawalan hanap buhay, palalamig, palulupaypay, pag-aalinlangan, cast out, in Jesus' name. Cast out, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang ngayon, mga minamahal, nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Napakamatagumpay ng krusadang ito, may mahal. Hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay. Tatalon tayong sisigaw ng hallelujah, praise the Lord 3 times, mga minamahal. Mula sa puso, mga kapatid, tatakas ang demonyo. Hallelujah, praise the Lord, may mahal. Yan ang salita ng mga angel sa langit, mga kapatid. 3 times, mga minamahal, jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Thank you, Jesus. Purihin natin dakilang Diyos. God bless you po, mga minamahal. Amen. Mga minamahal, sa ating mga kababayan, yung may sakit kanina, ngayon, nakaramdam ng ginhawa after ng ating prayer. Nakaramdam, mga minamahal, ng kagalakan. Mga minamahal, nakatanggap ng kagalingan, mga baguhan. Gumaan ang pakiramdam. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay, mga mahal. Ang dami, mga mahal. Ang dami. Praise the Lord, mga mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Gayahin ko lang ang sinabi ng ating beloved Honorable Pastor, mga mahal.
tumalikod kayo. Lahat ng mga datihan, lahat ng kapatiran, may mahal, pakinggan nyo. Lahat ng kapatiran, pinagpala ang buhay, gumaling sa karamdaman, naging maligaya ang buhay. Taas ang kamay. Praise the Lord! Tingnan nyo, mahal, pati mga baguhan, nagtaas ang kamay. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Yan ang faith. Yan ang faith. May mahal. Amen! Praise God. May mahal. Glory to God. God bless you so much po mga kapatid ko. Puri ng mahal ng Panginoon. Pinakamatas na papuri, luwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal ng Panginoon. At ako'y nagbibigay din ng pagkalang sa ating beloved parents in the Lord. Sa kanila pong beloved children. May mahal. Purihin ng mahal ng Panginoon. God bless you so much po. Praise God. Ang beloved brother Sem. Dawayan. May mahal. Purihin ng mahal ng Panginoon.